of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sino dito makakaranas talaga, nakaranas na mga kapatid, na talagang niluwalhati po nila ang ating Panginoon. Sa kanong kadahilanan po mga kapatid? Sino dito na-bless ng sobra sa ating Panginoon? Amen. Amen. Sa ano po kadahilanan? Sa blessing lang ba? Amen. Sa ating mga matatagal na sa pananampalataya, alam po natin yan na tayo'y namamangha, tayo nabibless sa ating Panginoon, hindi lang sa mga gandang bagay na nakikita po natin. Even in our dark times, may pagkakataon na nabibless pa rin talaga tayo sa ating Panginoon. And still, natin ang pangalan po ng ating Panginoon. Actually mga kapatid, kagabi, nung natapos ko yung mensahe, saka nagbagong title. Iba po talaga ang title lang, pero yun nga, kapag alam natin na galing sa ating Panginoon, hindi tayo yung kailangang masunod. Amen. Dahil mensahe ito, tayo ay ginagamit ng instrumento lang tayo, ng ating Panginoon. Kaya kung anong magustuhan ng Diyos, yun po yung ating ginagawa. So, ayos na ba bawat isa sa atin? Amen. Blessed be the name of the Lord. So, isa po yan mga kapatid sa nakuha ko po dito. Si Job, chapter 1, verse 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. English, blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. So alam po natin, ang buhay po ni Job. Kilala niyo po ba si Job mga kapatid? Isa po siyang pinagpalang tao. Alam po natin ang buhay mga kapatid ni Job. At ang kanyang buhay ay nakatala po sa Biblia, sa Book of Job. Sa kanya talaga yun. Alam po. So, Book of Job, mga kapatid, makita natin ilang chapters po yan. At grabe po yan. Kung gusto niyo telenovela, gusto niyo dramahan, gusto niyo mga kapatid ng mga makapagbagdamdamin, pakikipagtagpo. Basahin niyo po yung Job. Marami diyang medyo kung into the story ka na, nakuha ka na ng istorya, maramdaman mo kung ano yung pakiramdam ni Job. Sino yung ganyan pag nagbasa ng Bible, mga kapatid, nilalagay nila yung kanilang sarili dun sa kwento. Diba maraming ganyan sa Bible? Si Joseph, the dreamer, no? Yung nagtagpo na yung kanyang mga kapatid. Sarili yung emotional na tagpo, kung ipipicture out natin. Diba sabi nga nung, ewan ko lang ngayon, pero doon sa panahon po namin, at sa panahon parang nauna sa amin, ang sabi po doon, mas magandang magbasa ng libro na walang picture. Yes. Kasi kapag nagbasa po tayo ng isipan, kaysa doon sa may mga picture. Pero ngayon, na panahon din namin, mas gusto ko yung may picture. Kasi pag ako mag-i-imagine, nakakatulog ako. Sino yung nakaabot po doon sa yung pananampalataya ni David? Sino yung ganyan manalangin? Di ba, dumadating po tayo sa ganyang pagkakataon, mga kapatid, doon sa mga hinahangaan nating mananampalataya ng una, mga tao ng Diyos. Di ba gusto din natin ng ganong pananampalataya? Lord, bigyan mo nga ako ng ganitong pananampalataya. Nakatakdang hari na ng Israel, pero hindi po siya nagmadali. Kasi meron po siyang tao, mga kapatid, na tinitingnan pa, na sa kanya, di ba, siya mismo sabi, inilagay din ng Panginoon. Isa po mga kapatid sa habang nagdadrive, ganyan naman ako yung pag nagdadrive, nagmumuli-muli. Nang mali kay Saul. Pero si David, yung puso po niya, hindi siya nagmamadali. Kasi ang tinitingnan po ni David, may anointing pa rin yun eh. Inilagay pa rin niya ng ating Panginoon. Kaya yan mamaya ang mapag-uusapan po natin mga kapatid. So, sa atin, si Job mga kapatid, siya po yung naunang mananampalataya sa atin na tinitingnan po ng bawat isa sa atin, tinitingnan po natin ang kanyang mga pagsubok, tinitingnan po natin yung kanyang pagtatapat na ginawa, yung kanyang pananampalataya na meron siya. Sinasabi natin minsan may pagkakataon na ang Diyos ang nagbigay. Di ba? Nagiging salitain po natin. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din po ang Diyos din ang nag-aalis. May mga ganyan tayo. Pero minsan, hindi natin maunawa. Meron siyang nasa estado siya ng buhay na siya ay stable. Bilang tao, mga kapatid, bilang Pero alam po natin na yung pagsubok na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, hindi po ito
Ang duration po nito, ibig sabihin yung tagal nito ay hindi sobrang tagal, kundi ang sabi nito, isang iglap. Amen. Tama po ba? Yes. Sino dito yung medyo nakakaangat-angat na sa buhay? Hindi na kayo hindi kayo natutulog sa kalye. Ayan. Sino na mga kapatid, nakaangat na sa buhay? Si Brother Darwin, meron yung meron testimony. Dati sila ay, nasa si Brother Darwin? Dati si Brother Darwin, mga kapatid, sabi, nagbabasura. Proud siya. Proud siya, mga kapatid, no? Nagbabasura. Pero, tingnan nyo, nung naglingkod na sa ating Panginoon, inaangat ng ating Panginoon. Sa atin, sa bawat isa sa ating mga kapatid, once na talagang ibigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi iaangat ng ating Panginoon yung ating estado sa pamumuhay at sa pananampalataya. Nasa sa ating alam po yan kung paano tayo magtatapat sa ating Panginoon para mas mabilis po yung pagtaas po natin sa pananampalataya. Pero si Job, mga kapatid, no? Yung kanyang kayamanan, ari-arian, ito po ay isang iglap ng nawala lahat. Ano po yung mga nawalang bagay kay Job? Una ay kayamanan. Kung babasahin po natin yung Biblia, mga kapatid, so, unang chapter pa lang, grabe na agad. Wala nang magandang intro sa buhay ni Job. Meron kakaunti, pero grabe na agad yung Kung baga sa climax agad. Wala nang mga setup. Sinubok agad. Ganun agad, mga kapatid. So, una, mga kapatid, mga baka, asno, ninakaw ng mga Sabyano. Sabyano ba yan? Sabyano, mga kapatid. O, mabisaya. Yani. Ay, hindi pala Bisaya yan. Ano po? mali ako ng probinsya. Dahil po. So, mga baka, asno, yan po yung mga nawala sa kanya. Kasunod ay mga tupa, tinupok ng apoy. Grabe naman kabalasan yan. Kasunod ay mga kamelyo, ninakaw naman ng kaldeyo. Isang lang yan. So, pag yan po yung mababasa po natin dyan sa Job chapter 1 pa lang. Kasunod ay mga alipin. Noon, sa panahon po nila, mga kapatid, wala pong problema yung pagbili. Mga alipin, may mga alipin po talaga sila. Yung mga tagapag-alaga po niya. Ano pong nangyari po dyan, mga kapatid? Pinatay ng mga magnanakaw at natural na sakuna. Makita niyo, mga kapatid, yung mga pumupunta ng mga lingkod, yung mga nagre-report kay, kapag babasahin po natin yung Job chapter 1, yung mga pumupuntang mga alipin kay, mga nagre-report, yung may mga dalang bad report kay Job, sila po yung mga nakasurvive dun sa patayan. Yes. Grabe, Sabi po dun, pagbabasahin natin, humihinga-hinga pa yung isa, may pumupunta na naman, na nagbabalita na naman ng masama. Grabe yung Kasunod ay, pagkatapos ng mga alagad, mga anak naman. Sila dito yung, merong isang si Rowie, si Ruel, si Ate Baby, no? Pero sabi naman dito mga anak. Ano po? So, sabi po dito, mga anak, at yan po ay sabay-sabay. Grabe. Hindi lang isa, kundi sabi po dito, 10. 7 lalaki at 3 babae. Gaano po kahirap magpalaki ng isang bata? Sa mga magulang po dyan, Sister Vicky, ano po, gaano po kahirap magpalaki ng isang bata? Ng isang anak lang. Sa mga nanay po natin, in one word, gamitin in one word, ano po? Mahirap po ba? Mahirap. Masaya din naman ho. Ano po mas matimbang? Mahirap o masarap? Masaya na mahirap. Depende yata sa anak. Sister Vicky, walang pamimilian eh. Isa lang. Alam po, so depende rin sa pagpapalaki natin, kung paano natin palakihin, at depende sa ugali ng anak na meron po tayo. Bata, pero dito, mga kapatid, 10. Masisipag sila nun eh. Dito, 10 mga kapatid, sa isang iglap, patay po lahat. Anong pinagkamatay? Nag-collapse yung pinag-ano nila, ginagada nila. Collapse at
namatay. So, ilan na po yung nawala kay Hope? 10. So, una ay yung mga kayamanan. Kasunod, mga alipin. Kasunod ay mga anak. So, kaya nyo yung ganyan. Kaya nyo mga kapatid. So, dito kayang mawala ng kayamanan. Pwede. Kaya naman. Yung walang-wala na, wala ka ng trabaho, tampay ka na lang. Sino na mga kapatid? No, wala ka ng tahanan, kayamanan. Ano ba kayamanan natin? Tahanan natin, basic needs ng tao. Water, ganyan, water, wala ng tubig. Wala ng pagkain, no clothing. Wala nang ari-arihan. Sino yung kaya ng ganyan mga kapatid? Parang erumitan nyo, walang possession. Napo. Kasunod, nawala ng mga tagapaglingkod. At pangatlo, anak. Grabe yan, no? Masakit yan, sobrang sakit po yan. Emotional sa magulang, physical and emotional. Ganun din sa tatay. Ano po, grabe yung paghihirap natin, tapos iglap, nawala. Nabalitaan niyo yung doon? Nung namatay sa NAIA, sunod-sunod yan, no? Papunta sa NLEX, sa NAIA, grabe yung aksidente po nitong mga nakaraan. Nakakapanlumo. Ano po, yung isa doon, sa NAIA, paalis na siya. Paalis na. Parang maghahatid lang. Nadisgrasya pa. Namatay. Yung kanyang 2 taon. 4 na taon, 2 taon na anak. Paalis pa lang, naghinatid lang. Nawala pa. Hindi talaga natin masisigurado yung buhay po natin. Mas kailangan, ang kailangan po natin gawin talaga ay itiwala po natin ang bawat lapat natin sa ating Panginoon. Dahil hindi po natin alam kahit gaano natin kaingat yung mga nasa paligid natin, hindi natin alam kung gano'n din kaingat katulad din po natin. Kaya wag po kayong magtaka kung ang magulang natin ay gano'n na lang mag-higpit. Tama po ba? Ate Abby, ilang taon ka na po? Ha? Ate Janet na lang, pinag-ihigpitan pa rin. Pero kasi mahal ka naman po. mahal ka ni Ate Janet. Hindi ka basta-basta pwedeng, kasi nga, nandun yung pagmamahal, pag-aruga pa rin ng mga. May mga nagtatampo dyan, Sister Edlin, 30 plus years old. Tinatanong pa rin, nasaan ka? Siyempre naman. Ngayon, medyo tinatanong na pa, kaunti ka lang. Nagbabasan. Hindi, may mga ganyan nagtatanong, hindi, kasama po yan sa pagmamahal ng magulang. Po sa atin. Pero ito, grabe yung nangyari. Kahit sabihin natin na mahal niya yung 10, yung bigla na lang mawala sa'yo. Yung isa pa nga lang mawala sa'yo, grabe na. Yung 10 pa kaya. Ang kasunod, buti kung doon na lang natapos. Ang pang-apat, yung kanyang kalusugan. Mula ulo hanggang paa, mga kapatid, nagkaroon siya ng sakit sa balat. Sugat, mga kapatid, sabi ng Bible, kung mabasahin po natin yung aklat ng Hope, sabi doon, parang kung gusto niyang maupo, mahiga, pupunta siya doon sa abo. Yun ang sinasabi. Yun ang nilalagay niya sa sobrang sakit. Sa sobrang dami po niya ng sakit sa balat. Para maibsan po yung kanyang masakit nararamdaman, doon siya umuupo. Baka ito po'y sobrang pasakitong kasi ang ketong hindi nararamdaman. Nagbabakbak yung alam niyo yung ketong? Ako, gusto Oh. Di ba sa Palawan nga ba yun? Sa Palawan, yung mga may leprosy. Doon nilalagay sila kasi nakakahawa po. Ngayon naman ay meron ng gamot para doon. Pero noon, wala. Ang pagkakaiba naman ng may leprosy or ketong, sila ay nagbabakbak yung kanilang mga laman na hindi naman nila nararamdaman. Ito, nararamdaman. Grabe yung physical, yung nararamdaman, mga kapatid. At kasunod, buti kung dyan buti kung dyan tapos, ang kasunod na kapatid, naman matindi sakit, balat mula ulo, hanggang talampakan. Sabihin, wala nang paglagyan. Grabe. Yung magkaroon nga ng uric, masakit na eh. Yung buong katawan pa kaya, mula ulo, hindi ka makakamot. Makati. Na-imagine nyo? Sama, Sa'yo imagine. Mga kasunod, buti ko dyan natapos.
Meron pa. Yung suporta ng asawa, moral support na lang. Hindi pa na ibigay ng asawa. Kaya, buti lang sa asawa ko. Okay? Meron na akong itinatapik. Amen. Ano pa lang kami, ilang linggo pa lang kami. Mabait pa. Ang sabi niyan, imbes na magpalakas ng loob, sinabi ng kanyang asawa, sumpain mo ng Diyos. Tinira na yung pananampalataya, tinira pa yung yung kanyang imbes na, mag-pray ka na lang. Kapag pe-pray natin yan, sasamahan kita. Hindi, sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Makahanap na ako ng iba. Di ba? Grabe yung iba yung torture. Talaga sabi mo, torture talaga yung mental, physical, lahat ng pwedeng anggulong i-torture, na-torture po kay Hug. No? Sino dito gustong maging katulad ni Hug? Ayaw din tayo eh. Amen? Kaya yung mga pinagdaraanan natin, katiting lang po yung pag kung bababa dito kayo, yan na yung problema mo. Mapapahiya tayo kay Hug. Amen? At dito na po ba yung nagtapos? Hindi pa. Kaibigan. Yan, yung pangalan, mga kapatid, yung pangalan at reputasyon. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po noon, kapag meron kang ganyang kalagayan, sinumpa ka ng ating Panginoon. Isa pa sa Old Testament, no? Isa pa dun sa tinitingnan na mga yung kaisipan ng mga tao. Kapag ikaw ay hindi mga anak, sumpa yan sa'yo. Nasa Bible po yan. Ano tinitingnan ng tao na kapag ikaw ay, baog. Yan, pag baog ka, yan ay sumpa sa'yo ng ating Panginoon. Diba? Katulad yan sa akin na, sino yung, karakter sa Bible? Sila Ana, yan, mga tinitingnan mga kapatid na sila ay mga sinumpa ng ating Panginoon. So, ayan mga kapatid, dahil nga nawalan siya ng dangal at yung mga iginagalang na kaibigan, tinignan siyang makasalanan ng mga tao. May mga kaibigan siya, hindi rin moral support ng Diyos. Kaya hanap din tayo ng tamang kaibigan. Kasi baka hindi tayo suportahan. Ano po? Kaya talaga mas maganda na magkaroon tayo ng mas maraming kaibigan na mananampalataya. Wala naman sinasabi mga kapatid na yung hindi ka pananampalataya, huwag na natin maging kaibigan. Hindi naman yun. Kailangan din natin yun mga kapatid. Pero ang mas maganda mga kapatid, yung circle of friends po natin ay mas maraming mananampalataya. Kasi meron po tayong iisang espiritu at nararamdaman niya ng kaibigan mo kapag ikaw ay nangihina. Alam niya ng kapatid mo sa pananampalataya kapag ikaw ay may mga pinagdaraan. Hindi mo alam yung mga kaibigan mo, ipinapanalangin ka nila. Tama po ba mga kapatid? Yes. Sino din may mga BFF? Sister Lina, yun ay hayagang BFF talaga yan. Po, nagpapanalaginan. Yun yung magandang friendship mga kapatid. Yung founded sa ating Panginoon. Nakasentro po sa ating Panginoon. So, ano po mga kapatid ang nangyari? Lahat ng mga nangyaring yan, sa lahat po ng ating nakita, sa limang bagay na nawala po kay Hug, ito yung kagandahan, yung katangian ni Hug na meron siya. Ang sabi niya, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Amen. Kaya ano nangyari mga kapatid, hindi po siya nagkasala laban po sa ating Panginoon. Doon pa lang sa una, pwede na lang kung ang tao ay hindi talaga founded sa ating Panginoon mga kapatid, sa pananampalataya. Doon pa lang sa unang pagsubok, minsan may bumibigay na eh. May mga pagkakataon na sinisisi na nila ang ating Panginoon. May mga pagkakataon sa pangalawa, sa pangatlo, sa mga anak, sinisisi na nila ang ating Panginoon. Pero si Hug, mga kapatid, sa lahat ng nangyaring yan, lahat mga kapatid, sabi nga, be against the word. Ikaw na lang, yung kakampi mo, yung sarili mo. Parang si David, ganyan din yan eh. Yung wala na siyang kakampi. Ipinanalangin niya yung kanyang sarili. May ganyang sitwasyon po ng buhay po natin na dadating po tayo bilang mga mananampalataya na lahat ng nasa paligid natin hindi natin kakampi. O hindi natin pabor, hindi pabor sa atin. Alisin niyo yung hindi natin kakampi. Ang word mga kapatid ng tamang word, hindi pabor. Kasi pag hindi kakampi, kaawa yun. Hindi, ito yung tamang word mga kapatid. Idadating po sa punto ng buhay po natin na lahat ng nasa paligid natin hindi papabor sa atin. Ano bang gawin natin? Humapag tayo pauna, palikod, pakaliwa, kanan,
Tumalon tayo pataas, pababa. Tumalon pababa, no? Ibuko tayo pababa. Lahat mga kapatid ay hindi umaayon sa atin. Dumadating po talaga sa punto ng buhay ng mga mananampalataya. Kahit sa atin, mga tao, mga kapatid, di ba, sino yung mga si David, si Job, may mga pagkakataon, mga kapatid, sa buhay po nila na hindi po pumapabor lahat ang nangyayari po sa buhay po nila. Pero ito, mga kapatid, ang magandang nangyari na pinakita ni Pablo, ni Job, mga kapatid, sa atin, no? Bilang isang unang mananampalataya na kahit anong katinding nangyari sa buhay po ni Job, hindi niya sinisi ang ating Panginoon. Ito ang tanong. Amen. Ito ang tanong sa atin. Paano kung tayo ay nasa kalagayan ni Job ngayon at ang estado ng pananampalataya natin ay yung pananampalataya natin ngayon? Nakuha nyo? Yung status ng relationship natin, status ng pananampalataya natin ngayon ay ito, kung ano tayo ngayon. At lumagay tayo sa lugar ni Job, sisisihin ba natin ang ating Panginoon? Ayon na, base sa status ngayon, now, present, ng pananampalataya mo ngayon. Kapag ikaw ay dinala sa sitwasyon ni Job, saan ka bibigay? Tanggalan ka ng trabaho. Yun yung number one, di ba? Kayamanan. Tanggalan ka ng source of income. Tatalikod ko ba sa ating Panginoon? Sisisihin mo ba ang ating Panginoon? Ayon sa pananampalatayang meron ka ngayon. Iisip din kayo, no? Dun sa pangalawa, sa mga alipin, huwag na lang sa alipin, gawin na lang natin mga kaibigan. Kapag yung mga kaibigan mo ba'y umalis ka, dahil naging mananampalataya ka, umalis yung mga kaibigan mo, mananatili ka ba sa Panginoon? Yes. Madali nyo sabihin yan. Yes. Pero meron yung iba na natahimik na hindi, ayaw mawala yung kanilang mga kaibigan. Kahit biayan, ayaw nilang mawala. Basta. Ha? Pangatlo, dun sa mga pagsubok ni Job, mga kapatid, yung anak. Ayon sa status na meron tayo ngayon, pag nawalan tayo ng anak, sisisihin ba natin ang ating Panginoon? Madaling umiling. Madaling magsabi. Pero kapag nasa sitwasyon tayo, dyan tayo mapapailing. No? Mahirap po yan. Pang-apat na naging pagsubok po ni Job, yung kalusugan ng titirahin sa inyo. Maganda yung kalusugan mo. Bigla na lang pag-gising mo, di ka na makagalaw. Sisisihin mo ba ang ating ayon sa pananampalatayang meron tayo ngayon, ha? Ayon sa lalim ng pananampalatayang meron tayo ngayon. No? Kita ng Panginoon at kita ng away ang inyong reaksyon. Kaya ano kayo? Neutral muna. Huwag niyo makita sa kaaway. Si Lord, nakikita yung damdamin nyo, nakikita ang puso natin yung kaaway. Bumabasa lang yan. Amen. Sabihin ng kaaway, patango-tango ka. Nung ikaw ay nagkasipon, hindi ka na makasimba. Ayun lang. No? Patango-tango ka dyan. Nung umulan, sabi mo, ay magkakalagnat ako. Hindi ka na sumimba. Yung kaaway, may alam eh. Hindi, alam ng kaaway. Kasi yung kaaway, mayroon din. Kung tayo may guardian angel, may guardian devil din. Meron din nagbabantay sa atin. Sila mo, prayer meeting. Ayaw mo malipasan ng gutom ng panggabihan. Ayon sa status ng pananampalataya natin ngayon. Kasunod, yung mahal sa buhay, 5 eh. Pang-5, yung suporta ng asawa. Ilagay na lang, i-categorize na lang natin, lagi na lang asawa eh. Categorize na lang natin mga kapatid, yung ating pamilya, immediate family. Kapag pinersikit ba tayo, titigil ba tayo sa pananampalataya? Maraming ganyan ng mga mananampalataya, okay sa una, pero nung pinersecute ng kanilang pamilya, tumigil sa pananampalataya. At yung pang-anim at pinakamabigat, mga kapatid, yung pangalan natin at reputasyon na meron tayo. Minsan, maraming ganyan, mga kapatid, na iniingatan nila yung kanilang pangalan. Iniingatan nila yung kanilang reputasyon. Sila dati na yung mga astig-astig, Brother Jimmy.
ano po, sila ay mabangis, sila ay mga siga-siga noon. Kapag ako pag naging mananampalataya, hindi na ako astig sa aking mga kaibigan. Hindi na makakainom ng libre. Ano? Minsan mga kapatid, yung dumisan yung pangalan natin, ayaw natin yun eh. Yung reputasyon natin, kahit hindi maayos, ayaw natin dumisan. Si Job mga kapatid, lahat ng yan, na kumpleto ni Job. Pero pagdating mga kapatid, sa dulo, ang sabi diyan, sa lahat ng nangyari kay Job, hindi siya nagkasala sa ating Panginoon sapagkat hindi niya sinisi ang ating Panginoon. So, sa atin mga kapatid, babalik ko po sa tanong kanina, sa kalagayan ng pananampalataya natin ngayon, kaya ba nating ipaglaban ang ating Panginoon? Kapag dumating sa atin yung ganyang mga pagsubok, okay lang po na maging tahimik. Ano po? Kasi yan po ay personal yan. Madali lang magsabi ng oo kapag wala sa sitwasyon. Madali lang tumango kapag wala sa sitwasyon. Pero once na tayo ay nasa sitwasyon, minsan nga makikita pa nga lang natin eh. Natatakot na tayo. Ano pa kaya? How much more, mga kapatid, na nandun na tayo sa sitwasyon na yon? Base sa ating pananampalataya. Amen. So, dalawa lang po ang pwedeng maging reaksyon ng isang mahinang mananampalataya dyan. Sa mga matatag na mananampalataya, pwede lalaban talaga yan. Babagsak minsan, madadapa minsan, pero kapag yan ay rooted na mananampalataya, tatayo at tatayo yan. Tama po mga kapatid, sila nakarelate dyan. Na tayo mga kapatid, tayo nagpupumilit tayo. Talagang pinaglalabanan natin, pinagsusumikapan natin ang pananampalataya, tinanggap natin, ay ingatan natin. Kaya minsan may mga pagkakataon, minsan may tagpo ang kaaway na pag nasuntok tayo, talagang bumabagsak tayo. Pero hindi natin, iniindaman natin, pero tumatayo pa rin tayo sa pananampalataya. Isa po yung indikasyon mga kapatid na tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon. Pinagsusumikapan natin ang ating pananampalataya. Pero sa mahihinang pananampalataya, meron dalawang pwedeng maging reaction po yan. No? Ito ang reaction na mga kapatid. Ang isang mananampalataya na unang reaksyon na isang mahinang mananampalataya, sisihin nila ang ating Panginoon. Yan po yan. Number 1 po yan. Ng isang indikasyon ng mahinang mananampalataya pag dumaan sa pagsubok, sisisihin nila ang ating Panginoon. At pangalawa, hahanap sila ng masisisi. Pwedeng church, pwedeng pastor, pwedeng kapatiran, pwedeng organization, at pwedeng pamilya. Hahanap at hahanap yan. Hindi nila mga kapatid, i-deny nila sa sarili nila sila ay isang mahinang mananampalataya. Hahanap at hahanap po yan ng masisisi. Alam niyo yun yung isa sa mga unang naging kasalanan ng tao. Nagturo. Sino yung nagturo sa dalawa? Si Eva at si Adan? Sino po yung nagturo? Si Adan. Ito, binigay kasi nito eh. Binigay kasi sa akin eh. Kainin ko daw, masarap. Lasang apple. Pero sino po yung pinagbilinan? Yung lalaki. Ang pinagbilinan. Ang pagkukulang ng lalaki, hindi niya sinabihan yung babae. At yung babae, dahil out of curiosity, yan, huwag tayong masyadong curious. Kailangan tayo ay merong basis. Dapat alam po natin mga kapatid, huwag tayong masyadong ano yung curious? Sa Tagalog, curious. Ang mga bata, curious yan eh. Naghahanap sila curious. Di mapakali. Gusto nilang malaman. Mausisa, mga kapatid. Hindi rin, iba po yung word na mausisa eh. Ano po, yung sa English na lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan tayo sa curiosity. Yan lang. Curious mga kapatid, si Eva, gano'n na nangyari. Kaya sa ating mga mananampalataya, kapag tayo ay huwag tayo masyadong mausisa, dapat may mga basis tayo. Hindi tayo basta bigkas ng bigkas na wala po tayong pang-back up.
Kailangan kapag tayo, ang mga mananampalataya, kapag umimik, meron po yung backup. May reference, meron po yung pinaghuhugutan, meron po yung pinagkukunan. Para yung bawat sasabihin natin, merong backup. Ganun po yung nangyari kay Eva, na-curious siya. Ang pagkukulang naman ito mga kapatid ni Adan, hindi niya sinabi. Ay, bawal nga pala yan. Siguro nasabi niya, nung pagkakagat, ano lasa? Alam mo, bawal yan. Patay mo nga. Patay. Alat din mga kapatid. Kaya yung isa yung mahinang mananampalataya, naninisi yan. Kasi ganito Dahil dito, dahil sa kanya, dahil sa ganito. Kaya yung isang mga isa sa mga indikasyon mga kapatid ng mahinang mananampalataya, mahilig manisi. Hindi yan tumatanggap ng pagkakamali. Kahit matagal ng mananampalataya o bago mananampalataya, kapag mahina ka, ganyan talaga magiging reaksyon natin. Sisisihin natin ang Panginoon o kung takot tayo kay Lord, sisisihin natin ang tao. Kaya, kailangan natin linawin na tulad na sinabi mga kapatid ni Job, na lahat ng meron tayo ngayon ay ibinigay po ito ng ating Panginoon. Ganito kaisipan mga kapatid ang dapat matagpuan po sa atin mga kapatid at matagpuan sa isang mga malalalim na mga mananampalataya. Sino dito yung masasabi niyo sa kanyang sarili? Huwag na lang kayong umibig na malalim na yung inyong pundasyon sa ating Panginoon. No, meron din tayo makakapagsabi na, mayroon pagtaas-taas pag hindi naman talaga kita ni Lord kung talagang malalim na tayo Sa mga malalalim at matatatag ng mananampalataya, parehas po tayo mga kapatid na may kaisipan katulad ni Job. Ang sabi niya, sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yung ganyan yung kaisipan mga kapatid ni Job. No? Alam niya na nagkakagulo na. Damay siya sa gulo mga kapatid. Damay siya sa nangyayari. Hindi niya alam. Alam natin, kung titingnan natin yung babasahin ng chapter 1, diba si Job ay nag-aalay po muna Kinabukasan, nandun na agad yung pagsubok. Wala naman siyang ginawang mali. May ginawa pa nga siyang tama Pero kinabukasan, grabe na agad yung pagsubok na meron po siya na hindi niya alam kung bakit napunta sa kanya yung ganyang pagsubok. Sino nakaranas ng ganyan mga kapatid? Out of nowhere, biglang nagkaroon ng pagsubok. Lord, parang walang kabog-kabog, may pagsubok agad ako. Hindi mo alam kung saan nanggaling. Ito ba yung pagkukulang mo? Ito ba yung pagkakasala mo? Di ba may mga ganun? Si Job, ganyan mga kapatid. Blessed na pa, iyak ka pa ng iyak mga kapatid nung halimbawa ngayon, iyak ka ng iyak, talagang blessed na ka sa ating Panginoon. Kinabukasan, may pagsubok ka na agad, sobrang tindi pa. Ganyan po si Job mga kapatid, pero ang sabi nga, dahil nga sa pananampalataya mayroon si Job, siya'y malalim na at siya'y matatag na mananampalataya, ito po yung naging usal mga kapatid, hindi usal ito mga kapatid yung sinabi ni Job, out of faith mga kapatid, na siya, hallelujah, ay lumabas mga kapatid ng wala at babalik din siya ng wala. At inacknowledge niya ang ating Panginoon na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis. Ano man, ito yung conclusion sa lahat Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good times, bad times, praise the Lord. Yun pa rin mga kapatid ang conclusion na meron po si Job. Maging si Haring David ay ganoon din mga kapatid. Na si Haring David, alam natin, siya'y hari. Pag ikaw ay hari, nasa iyong kayamanan, nasa iyong kapangyarihan. Pero ang sabi po niya dito sa kronika mga kapatid, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid? Lahat ay galing sa ating Panginoon. At lahat ng nasa atin ay galing din sa ating Panginoon na ibinibigay ulit natin sa ating Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi pa magulo sa isipan? Kasi yan po yung parang, kakonekta sa sinabi ni Job mga kapatid na tayo po ay lumabas dito sa mundong ito na walang dala. Ganon din, katulad mga kapatid ni David. Lahat ng meron tayo, dahil nga sabi ni Job, tayo ay dumating dito sa mundong ito na walang dala, kaya lahat ng meron tayo ngayon, ito po ay galing sa ating Panginoon. At kung ano man yung meron tayo ngayon, ito naman yung ibinibigay natin sa ating Panginoon na galing din naman sa Kanya.
Kaya wala, sa tunay na buhay, wala po tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Kaya sinabi ng Biblia na tayo ay manlalakbay lamang. Dumadaan lang sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya ang tao kahit gaano kayaman, kahit palagyan mo pa yan, mga kapatid, na 1 toneladang ginto sa kanyang libingan, hindi yan madadala yan sa langit. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, kung gusto natin mag-impok ng kayamanan, mag-impok tayo sa langit. Yes. Huwag dito, mga kapatid, pero yun ang mahirap na bagay. Mahirap na pagkakataon minsan sa mga mananampalataya na ipaintindi sa sarili kahit matagal na minsan nasisilaw tayo ng kayamanan ng mundong ito. Na dahil sa kayamanan ng mundong ito, umaalis tayo sa pananampalataya. Kung hindi man tayo umalis, lumalab daw ang ating pananampalataya. Kaya ito, mga kapatid, na sinabi, mga kapatid, ni David, na lahat ng meron tayo ay nagmula sa ating Panginoon. At lahat ng meron tayo na ibinibigay natin sa ating Panginoon ay galing din sa ating Panginoon. Ito ang tanong sa atin. Kaya ba natin? Are you willing to let God take something away from you? Alam niyo yung word na attachment? Yung word na attachment, yun yung bagay na attachment, mga kapatid. Ang isang bagay, pag nagkakaroon ng attachment sa atin, mahalaga, importante, mahal natin. Ano yung mga bagay na nagiging attachment natin? Mag-ingat tayo sa mga bagay na dumidikit sa atin, na-attach sa atin. Tandaan po natin, sinabi ni Job, tandaan natin sinabi ni David, mga kapatid, na wala tayong dala dito. Ang pwede lang magkaroon tayo ng matinding attachment ay sa ating Panginoon, dahil siya lang ang ating lahat. He is our everything. Amen. Kaya itong tanong, mga kapatid, are you willing to let God take something from you? Willing ba tayo? Isa pa tanong. Can you still trust God if He takes something from you? Una, payag ba? Dito sa una, payag ba tayo na meron kukunin sa atin ang ating Panginoon? Para mas malinaw. Payag ba tayo, mga kapatid? Okay, iimik ng basta-basta. Nakikita kayo ng ating Panginoon, baka bukas may mawala sa inyo. Lakas ng loob mo, kaya mo. Kasunod, kung kunin man yun, magtitiwala ka pa rin ba sa ating Panginoon? Mabigat na tanong ba? Pagninilay-nilayan, pagbubulay-bulayan, mabigat na tanong itong dalawang ito. Kasi may mga bagay, mga kapatid, dyan yung mahirap sa isang mananampalataya. Nahihirapan tayong sumunod ng tapat sa ating Panginoon kapag may mga bagay tayong ayaw nating bitawan. That's the thing na nagpapahirap sa isang mananampalataya, mas lalo na kung itong hinahawakan niya ay bagay na hindi naman para sa ating Panginoon. Diyan tayo nagkakaroon ng pagtatalo sa damdamin at sa isipan po natin. Kaya sinabi ni Pablo, di ba? Gusto niya pero ayaw ng laman. Sa atin, mga kapatid, paano kapag kunin ng ating Panginoon yung mahalaga mong bagay? Magtitiwala ka pa ba sa ating Panginoon? Ititiwala pa ba natin ang buhay natin sa ating Panginoon? Tandaan po natin, kailangan nating linawin, mga kapatid. Linawin natin ito, no? Maraming pagkakataon na yung mga bagay na kinukuha sa atin ng ating Panginoon ay yung mga bagay na mahalaga sa atin. Ang Diyos hindi po yan kukuha ng bagay na walang kwenta. Tandaan natin, wala tayong kwenta kung wala ang ating Panginoon. We are Christians, right? Tama, we are Christians. Rooted sa Christ. Sa Christian, ano yung spelling ng Christian?
Pastor, ano nga ba? Christian! Di ba ang unang letters ng mga kapatid ay spelling Christ? Yung natira, ano pong natira sa Christian? Kapag wala yung Christ? I-A-N. I am nothing. Kapag wala si Kristo sa buhay natin, we are nothing. Kapag wala ang ating Panginoon sa ating buhay, wala din po tayo mga kapatid. Kaya kailangan po nating linawin ito, no? Na ang ating Panginoon, kapag meron siyang gustong kunin sa buhay natin, hindi ito basta-basta. Kukunin niya yung pinakamahalagang bagay po sa atin. Tanungin niyo sa inyo katabi, bakit gano'n? Tanungin mo yung katabi mo. Bakit yung mahalagang bagay ang kinukuha ng ating Panginoon sa atin? Natanong niyo na inyong mga katabi. Ito yung mga kapatid, hindi mo mararamdaman ang bagay na nawala sa iyo kung wala itong halaga. Yan ang ginagawa po sa atin ng ating Panginoon. Minsan, yung mga bagay na meron tayo, ito yung pinaghahambog natin eh. Ito yung pinagyayabang natin. Ito yung pinanghahawakan natin. Hindi, meron naman akong stable na trabaho. May maganda naman akong pamilya. May maganda naman akong estado ng buhay. Meron naman akong lakas na ganito. Minsan, pinagyayabang po natin yan. Kaya lumalaylo po tayo sa pananampalataya. Kaya tayo po tayo mga kapatid, nawawala yung kapursigundahan natin sa pananampalataya. Dahil meron po tayong mga pinanghahawakan. E paano kung isang araw, tanggalin ng ating Panginoon lahat ng pinanghahawakan mo? Boss Paul dyan, paano pag yung iyong business ay tinanggal ng ating Panginoon? Kasi ano lang eh, wala namang problema eh. Yeah? Pera lang yan. Kasi nga may business. Kaya hindi na ako magpe-pray ng sobra. Stefani, may lakas ka ngayon. Hindi ka nilatamaan ng medyo lalay mo ako sa pag-pray. Dati gumigising ako ng alas 3 sa prayer. Ngayon, alas 5 na, sabayan ko na yung mga bata. Lumalay mo na mga kapatid. Dati, puspusa ka sa pananalangin pag nag-aaral ka. Pero dahil tumalino ka na, sumakses ka na, magiging matalino, hindi ka na masyado nag-pray. Kung may exam ka na lang nang walang review, pumapasa din naman. Pero paano kung kunin ng ating Panginoon lahat ng strength natin? Kunin ng ating Panginoon lahat ng pinapahalagahan natin. Tsak, mararamdaman po talaga natin yan. Ganyan din po tayo mga kapatid. Pinapakita lang po ng ating Panginoon na wala po talaga tayong gagawa po tayo lang sa ating sarili. Wala tayo kung wala ang ating Panginoon. Wala tayo kung wala ang gabay ng ating Panginoon. Wala tayo kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Wala tayo kung wala ang pag-iingat ng ating Panginoon. Hindi natin ipagyayabang, hindi natin kayang ipagyabang ang ating sarili at lahat ng meron po tayo. Ang lahat ng yan ay galing sa ating Panginoon at pwedeng kunin ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, pag-ingatan po natin ang ating sarili, pag-ingatan natin ang ating pananampalataya at any moment kayang baliktarin ng Diyos ang buhay mo. At isang iglap kayang baliktarin ng Diyos ang buhay mo. Kung ngayon masaya ka, lahat ng kasiyahan mo pwede yang tanggalin ng ating Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot, yan po ang katotohanan. Na ang lahat ng bagay mga kapatid, ang sabi nga, kapag tayo nandito sa mundo, pansamantala. Sa paglilingkod, sa pagsamba natin, dumadating tayo sa punto natin mga kapatid, di ba? Isa sa aspect ng worship mga kapatid, kailangan tayong may let go. Minsan, it is a form of worship, no? Kapag tayo ay may nilet go. Kapag tayo ay may binibitawan. Isang act of worship po natin yan sa ating Panginoon. Kailan niya mga kapatid sa Isaac? Sino tatay ni Isaac? Abraham. Si Abraham, isang form of worship niya, hinayaan niya na mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Binitawan niya si Isaac para maging ano po mga kapatid?
maging alay. Nilet go niya. Di ba yun yung precious ano niya eh? Yun yung pinakamahalaga po sa Kanya. Yun yung inantay niyang blessing ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay niya sa Kanya eh. Pero dumating sa panahon na tinesting ng ating Panginoon yung loyalty ni Abraham. Saan ka ba nagtatapat? Nasa na ba ang iyong pag-ibig? Amen. Dumadating po din tayo sa ganyang pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay nagle-let go, may mga binibitawan tayo as an act of worship. Ganun din po, mga kapatid, dahil kailangan nating kailangan nating alalahanin, mga kapatid, na anumang meron tayo, ito po'y galing po sa ating Panginoon at wala tayong pwedeng ipagdamot sa harapan po ng ating Panginoon. Ang oras mo, ang buhay mo, ang lakas mo, ang pag-iisip mo ay hindi po natin pwedeng ipagdamot sa ating Panginoon dahil itong meron tayo ay galing lahat sa ating Panginoon. Amen. Parte po yan ang pagtatapat natin sa ating Panginoon. Amen. Na tayo ay maraming binibitawan para lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. May mga ganyang bagay, magandang opportunity, pero tinatanggihan po natin. Bakit? As an act of worship and as an act of faithfulness, mga kapatid, ginagawa po natin yan para malugod sa atin ang ating Panginoon. Para mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. So, sino dito yung marami nang natanggap sa ating Panginoon? Marami na natanggap na blessing. Parang kakaunti. Sino dito marami na natanggap na blessing? Araw-araw may blessing galing sa ating Panginoon. Yung buhay mo, yung hininga mo, kahit ano ka mo yan, blessing yan ng ating Panginoon. Nag-toothbrush ka ba ito? Hindi. Blessing pa rin yan ng Diyos sa ating mga kapatid dahil humihinga tayo. May hininga tayo, may lakas po tayo, nakarating tayo dito sa pananambahan at tayo ay malay nakakapagtaas ng kamay, malay nakakasigaw ng pagpupuri, malay nakakasayaw ng pagsamba dahil po yan sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya araw-araw talagang may pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang maging sa kasamaan, maging sa kadiliman, hindi po nagkukulang po ang ating Panginoon. Masama ang sitwasyon, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Si Hope, masama ang sitwasyon niya, pero sabi niya, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So, sino dito yung marami na natanggap na pagpapala? Pagpapala galing sa ating Panginoon? Sino dito marami na tinanggal din ang ating Panginoon? Amen. Nagtampo kayo? Sumama ang loob nyo? Alam ni Lord yung ano nyo. Sino dito binigyan ng ating Panginoon nung tinanggal ng sama ang loob? Konti. Hindi kayo makahinga ng diretsyo, no? Ngayon nyo na na-sterilize. Oo nga, no? Minsan, minamahal natin yung binigay natin kay Lord, pero hindi natin minamahal yung nagbigay. Grabe yung yakap natin, si Lord, hindi natin mayakap. Kaya tinatanggal na natin. Amen? Ano yung pwedeng maging posibilidad kung bakit tinanggal niya ng ating Panginoon? Sagot. Pag nalayo tayo sa ating Panginoon, bakit tinatanggal niya yung mga binigay sa atin? Ano pa? Hindi na siya ang number one, kaya tinanggal natin. Ano pa? Nakakasama sa paglilingkod. Meron po akong tatlong nilagay. At siguro naman ay sapat na ito kasi pag dinamihan natin, masasaktan lalo. Masasaktan lang tayo. Amen. Ito po yung mga pwede maging posibilidad kung bakit tinatanggal ng Diyos yung kanyang mga pagpapala sa atin, mga binigay niya sa atin. Una, hindi para sa atin. Amen. 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 Amen? Kasi minsan may mga dumadating sa buhay natin na akala natin sa atin. Na dumadating minsan sa buhay natin, yes, dumadating, pero hindi pa dapat dumating. Minsan dahil sa pilit. Amen. Amen? Minsan, pinipilit natin, hindi ka pa lang kapanahunan.
Parang mangga lang yan. Hindi pa naman hinog. Bubot pa, kinakain mo na. Anong itsura ng nakakain ng bubot? Matigas. Kapag hindi panahon, mapapaganon ka talaga eh. Mapapasimangot ka kasi hindi pa panahon. Amen. Amen? Kaya tinatanggal sa iyo ng ating Panginoon dahil hindi para sa atin. Hindi pa para sa iyo. Hindi pa panahon para sa iyo. Kaya tinatanggal yan ng ating Panginoon. Kaya kahit anong sikap mong panatilihin, aalis at aalis yan dahil hindi po yan panahon pa para sa iyo. Amen. Amen. Kaya lagi ko po sinasabi po sa inyo, lagi ko po pinapayo po sa inyo mga kapatid, na kapag kalooban ng ating Panginoon, magiging smooth ang lahat ng bagay. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo, nag-i-echo na yan sa church na ito mga kapatid, na lagi ko po yung nilalagay. Salamat sa ating Panginoon at nagiging ganun po yung pananampalataya natin, na nag-aantay tayo sa ating Panginoon, na siya ang kumilos sa buhay po natin dahil alam natin na kapag ito'y tamang panahon at kalooban ng ating Panginoon, lahat ay aayon sa atin. Huwag kang magtaka mga kapatid, kapag hindi para sa iyo at hindi mo pa panahon, na nagagalit ka sa ating Panginoon, na parang laging kontra sila sa akin. Yun na nga yung indikasyon eh. Hindi mo pa oras, hindi pa para sa iyo, hindi mo pa panahon. Amen. Yes. Magulang lang sila, kinulot na tayo sa akin. Oh, kulit mo, hindi pa nga. Dati, nung elementary, sila din yung mga nakapag-elementary noon. Kapag grade 4 nga ba yung nagbo-boyfriend? Grade 4 o grade 3? 4. Di ba pag mag-grade 4 na tayo, excited na tayo kasi, uy, boyfriend na. Pero pag grade 3 tayo, nag-ibulpit din tayo eh. Pinapagalitan tayo ng maestra. Uy, hindi pa. Lapis ka pa. Pinipilit, imbis na matuwa sa atin, nagagalit sa atin. Kasi nga, hindi pa panahon. Ganun din sa atin mga kapatid. Kaya tinatanggal ng ating Panginoon dahil hindi para sa atin. Hindi pa natin panahon. Hindi pa yan yung right time. Hindi pa yan yung right moment. Hindi pa yan yung panahon para sa bagay na yan. Ang kasunod, pinilit lang yan. Pinili na lang. Pinilit. Kulang ng tea. Pwede rin. Ipasok na natin, pinili lang natin. Kasi gusto nating pilitin. Pinili lang natin, pero hindi pinili ng Diyos. Di ba mahirap yun? Tayo ang nagmamando ng buhay natin, na ang Diyos naman ang nakakalam ng hinaharap natin. Amen? Kaya minsan yung mga pinipili natin, dinideny ng ating Panginoon eh. Yung mga pinipilit natin, nasasaktan tayo. Yung mga bagay na pinilit, masakit. Yung mga bagay na pinilit, meron damage talaga po yan. Tama po ba? Hindi yun standard eh. Dapat sakto, dapat swak. Amen? Pero kapag pinilit natin, meron talaga tayong dadamdamin dyan. Kapag tayo lang ang pumili at walang anointing, walang basbas ng ating Panginoon, hindi swak po yan sa atin. Ano po, kasi sabi po dito, kaya ginamit ko yung English, kasi ito yung parang inaano niya eh. Straight to the point. Sabi niya, there is a way which seems right to man and appears right, it appears straight before him. Marami, mga kapatid, ang sabi po dyan na nag-aakala ang tao na tama yun. At tama yung tinatahak po niya. Pero ang sabi dyan, hindi po. But its end is the way of death. Pwede kamatayan at kamatayan ng pananampalataya. Kapag galing lang sa atin, huwag tayo pakikasigurado. Kailangan laging galing sa ating Panginoon. Kasi binabasbasan ng Diyos yung hinaharap natin. Amen? Sino naniniwala dyan mga kapatid na yung ating lalakarin ay nakahanda na? Inihanda na ng ating Panginoon. Ang tanong, yung inanda ba ng ating Panginoon ang nilalakaran natin? Kaya sa ating mga kapatid, kapag pinilit lang natin at hindi kalooban ng ating Panginoon, magkakaroon ng aberya. At hindi natin pwedeng sisihin ang ating Panginoon. Amen? May mga bagay tayong gustong ituloy.
dahil sa ating sariling kagustuhan, ngunit hindi ito naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At dahil mahal tayo ng ating Panginoon, inaalis po niya yan yung mga bagay na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Yan, pag-ibig pa rin ng ating Panginoon. At pangatlo, pinabayaan natin. Nasa iyo na. Yun nga lang, hindi mo pinagbutihan. Hindi mo inalagaan. Nasa iyo na yung blessing eh. Ang kailangan mo na lang gawin, aalagaan mo na lang. Ino-nurture mo na lang. I-improve mo na lang. Pero dahil kumampante ka, tinanggal tuloy ng ating Panginoon at binigay sa mas deserving para doon. At yan ang isang masakit na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya na nasa kanya na yung pagpapala, pero dahil hindi niya pinahalagahan, hindi niya in-improve, hindi niya inayos, mga kapatid, inilagay tuloy sa iba na mas deserving. Sino dito nakaranas na ng ganyan, mga kapatid? Okay ka na sana kumanta eh. Pero dahil puro ka hambugan ng nasa puso, inalis ka tuloy ng ating Panginoon at ipinalit na sa isang mas deserving, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kasunod, kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Amen? Kaya sa atin, mga kapatid, kung hindi po tayo mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ito lang yung unang ministry na binigay sa iyo, kasi may plano pa ang ating Panginoon sa mas malaking ministry. Pero dahil sa maliit na ministry, sa isang ministry na hindi mo nagampanan ng ayos, hindi mo tuloy nakuha yung malaking pagpapala ng ating Panginoon. Bakit? Dahil po sa kapabayaan. Kaya kung ano man yung ministry na meron po tayo ngayon, yung dinidesire nating ministry o yung existing ministry na meron tayo ngayon, pag-ibayuhin po natin, ayusin po natin, pahalagahan po natin, pinapanalangin niyo ba yung ministry na meron kayo? Sa ating mga sa ating mga workers, pinagpe-pray niyo ba yung magiging workers niyo? Pag-pray niyo yan. Ayun, kasi kapag hindi niyo ipag-pray, tatanggalin yan sa inyo at magsisisi. O, mananampalataya pamante. At tuloy na mananampalataya, ang pagsisisi ay nasa unahan. Pero yung mga hindi mananampalataya, ang pagsisisi ay nasa ayan. Sa atin nagsisi tayo sa unahan dahil tinanggap natin ang ating pagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at lahat na yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya walang pagsisisi ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa ating mga kapatid, ang pagkatiwalaan tayo, alagaan natin ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin, na relasyon natin sa ating Panginoon, yung mga opportunity na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yung mga ministeryo, mga kapatid, ministry, hallelujah, na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. At huwag sana maging parusa sa atin na kunin ito sa atin. Kaya magpasalamat tayo kung tayo umalis na sa ministry at binalik pa ng ating Panginoon. At huwag tayo magtampo, huwag tayo magalit sa ating Panginoon na yung ministry kinuha sa atin ng ating Panginoon na hindi na ibinalik. Kasalanan po natin yan. Hindi ng ating Panginoon. Kaya lahat ng galing sa ating Panginoon, tandaan po natin yan. Diba, isa sa mga paboritong favorite verse ni Sister Vicky, ano po? Every good gift and every perfect gift is from above. Every good and perfect gift is from above. Lahat po ng binibigay sa atin ng ating Panginoon, ito po ay sakdal. Ito po ay maganda. Kaya yung mga bagay na maganda na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, pahalagahan po natin yan. Amen. Upang pagpalain tayo. Kung yung mga pagpapala natin, yung posisyon na meron tayo, karunungan na meron tayo, kaalaman na meron tayo, at iba pa na meron sa atin na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ingatan po natin lahat yan. Amen. Kaya, sino dito, mga kapatid, ang gustong maingatan na yung mga kaloob, yung mga blessing na binigay sa kanila ng ating Panginoon? Sino po?
Ano po, mga kapatid? Sino yung gusto maingatan nila yung mga blessing na meron sila? Yung mga opportunity na ibigay sa kanila ng ating Panginoon? Yung ministry na meron sila sa ating Panginoon? Sino yung gusto nyo maingatan yung mga yan? Ito lang po, mga kapatid, ang pinakamaganda na gawin po natin. Mas mahalin natin ang nagbigay ng biyaya kaysa sa biyaya. In that way, mas nakakasigurado po tayo na maiingatan natin lahat ng pagpapala na binigay ng ating Panginoon. Sabi sa inyo, value the source, not just the supply. Amen. Kasi yung supply, pwede yung matanggal kapag wala na ang source. Pero kung yung source ang mamahalin natin, yung supply, dire-diretso po yan. Ang pagpapala ay dire-diretso po yan. Amen. Kaya, alam natin mga kapatid, kapag ang ating Panginoon ay nagtanggal sa atin, alam na natin mga kapatid, kailangan malaman po natin ang dalawang bagay kung bakit nagtatanggal ng bagay sa atin ang ating Panginoon. Una, dahil sa pagpapala, at sunod sa pagpapalo. It's either blessing or ano kasunod mga kapatid? Correction. Amen. Sa atin, tinanggal ni Lord dahil may ipapalit na mas maganda, or tinanggal ni Lord dahil pasama ka na. Pwedeng ganyan. Pero, ang sabi nga mga kapatid ni Job, sa lahat ng nangyayari, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ano man ang nangyari sa ating mga kapatid, sa ikagaganda, hallelujah, sa nakita ng ating Panginoon sa ating pananampalataya, ito may maganda, ito man sa atin ay sa pagpapala, ito man ay sa pagpapalo, lahat, katulad ni Job mga kapatid, ano man mangyari, hindi man niya maisip kung bakit nangyari sa kanya, pero isa pa rin ang naging bukang bibig niya, laging purihin po ang ating Panginoon. Amen. Huwag hayaan mga kapatid na yung pagsamba mo'y mabago ng pagsubok. Amen. Huwag mong hayaan na ang iyong pagsamba ay mabago ng pagsubok. Hayaan mong ang pagsubok ang mas lalong magpaapoy sa iyo sa pagsamba. Yan ang pinakamagandang gawin po natin. At sa ganyang bagay, katulad ni Job, hindi tayo makakakita ng pagkakasala sa ating. Hindi tayo makikitaan ng ating Panginoon ng pagkakasala. Bakit? Dahil mas lalo pa natin pinahal ang ating Panginoon sa kabila ng pagsubok. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo pinalangin, Panginoong Isus. Hallelujah. Tunay kang mabuti. Tunay kang tapat sa bawat isa sa aming Panginoong Isus. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-aalis. Pero sa lahat ng ito, Panginoong Isus, hayaan na bigyan mo kami ng katulad ng puso ni Job, Panginoong Isus, hallelujah, na taglay pa rin ang pagsamba at pagtatapat sa inyo, Panginoong Isus. Hayaan God na ang mga kapagsubukan na dumadating sa amin ay maging stepping stone namin, Panginoong Isus, sa mas lalong, mas malaking pananampalataya na ibibigay niyo po sa amin. Huwag hayaan, Panginoong Isus, na mga pagsubok na dadating po sa amin ay magliglig sa aming pananampalataya. Pagkos, ito po ay mas lalo pang magpatatag sa aming pananampalataya, Panginoong Isus. Alam namin, Lord, kapag mayroong kapagsubukan, mas lalong nagiging dakila ang iyong pangalan, Panginoong Isus. Kaya salamat po, Lord, hallelujah, kung binigyan mo kami ng ganitong puso, Panginoong Isus, na hindi namin tinitingnan ang pagsubok, kundi ang tinitingnan namin ang mga pagpapalag darating kasunod ng pagsubok na ito, Panginoong Isus. Kaya, Lord, hallelujah, salamat po, Panginoong Isus, sa mensaheng ito. At alam ko, Lord God, hallelujah, sa darating, hallelujah, na linggo na aming haharapin, kung may mga kapagsubukan mang mabibigat o magagaan, hayaan God, hallelujah, na maging bukang bibig ng bawat isa sa amin ay patuloy kang purihin, patuloy kang sambahin, patuloy na parangalan ang iyong pangalan, Panginoong Isus. Hallelujah. Wala kami, Panginoong Isus. Hallelujah. Kung wala ka sa buhay namin. Kaya ang panalangin namin, lagi kang manatili sa aming puso. Panahanahan mo, Panginoong Isus, ang aming mga damdamin, Panginoong Isus. At patuloy, Lord, na ikaw mag-control sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord, sa aming isipan, sa aming puso, sa aming mga kinikilos.
Hayaan maging kaluwalhatian mo ang siyang aking makita. Hayaan na ingatan mo ang aking mga kapatid na bawat isa sa aming Panginoong Isus. Bigyan mo pa kami ng mas malalim na pananampalataya at mas malakas na pagsamba upang ang mga gawa ng kaaway ay mawaksi, Panginoong Isus, sa pamamagitan ng pagpaparangal po sa inyo. Salamat po, Panginoong Isus. Sinasamba ka namin at patuloy na pinapasalamatan ang iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.